May nagtatanong sa akin, that was way back sa Austria. Sabi sa akin, bakit daw siya, ang buhay daw niya ay parang stagnant daw talaga siya. Samantalang daw, ang dami daw niyang tinulungan na mga OFW. Kapag walang bahay na yon, undocumented na, wala ng trabaho, siya pa daw ang tumutulong. Siya pa ang nagbabayad sa pagkain, siya pa nagbabayad sa bahay. Pero bakit para walang blessings na dumating sa kanya? So ang tanong ko, nagdadasal ka ba? Oo naman. Nanghingi ka ba ng pera sa Panginoon? Hindi. Aba, pwede ba yun na manghingi tayo? Abay, oo. Kasi may utang na sa'yo ang Panginoon. Marami ka nang nagagawa. Marami ka na natutulungan. So, normal lang yun, manghingi ka ng pera. At saka, dapat alam mo kung paano manghingi. At alam mo kung anong pangalan ng Panginoon ang dapat mong sambitin. Kasi, ang Panginoong Diyos ay may 77 pangalan. Halimbawa, kailangan mo ng pera, sambitin mo si Jehovah Jireh. Kung kailangan mo ng pera, so doon ka makipag-usap. At saka kung kailangan mo ng healing, tawagin mo si Jehovah Rapha. 77 ang pangalan ng Panginoon. Dapat alam mo isa't isa kung sino ang tatawagin sa depende sa pangangailangan mo. At saka may tamang oras sa bawat concern mo. Halimbawa, may sakit ka, may oras, holy hours. At saka may oras din na bukas ang langit para sa pangangailangan natin. Maraming paraan ang pagdasal, pero kailangan lang na naka-align ka. Alignment ang tawag niyan. Halimbawa dyan, ngalngal ka ng ngalngal, ay hindi mo naman tinatawag ang pangalan ng Panginoon. Ang tawag niyo karamihan sa Panginoon, Panginoong Diyos, Ama namin. May pangalan ang Ama natin. May pangalan siya. Kaya dapat you have to mention His name. So, sa kasunod natin na discussion, sasabihin ko sa inyo kung paano magdasal. Hindi na kailangan yung dasal na napakahaba-haba para ka lang dyan nagmamambo. Yung dasal ba na memorize? Sa totoo lang, pag ako'y nagdadasal, kakaunting words lang. Maliban na lang kung may marami akong pangalan na sinasambit, yung katulad ng mga taong nanghihingi ng dasal. Dapat align ka. Dapat alam mo ang oras. Anong ibig sabihin ng align? Katulad lang yan ng magdadasal ka, ay yung oras na yan ay sarado ang langit. Dapat alam mo kung anong oras bukas ang langit. Otherwise, yung dasal mo, baliwala lang yun. Tapos, ang isa pang kahulugan ng alignment, yung halimbawa, gusto mong makikinig ng music sa
sa Radio FM. Pero doon ka naman naka-tune sa AM. So, hindi ka nga maririnig kasi ang layo naman ng tuning mo. Kailangan mo ay, FM pero nasa AM ka. Parang hindi ka talaga naka-align. Kung gusto mong makukuha ang gusto mo at saka maririnig ng Diyos ang dasal mo, ayusin mo ang dasal at saka ayusin mo yung mga salitang ginagamit mo sa tuwing ikaw ay nagdadasal. Ang isa pa, huwag kang gumagamit ng mga lame words, yung bang, "Ay Panginoon, kaawaan mo naman ako." Huwag kang gumagamit ng mga words na parang nagmamakaawa ka, kasi hindi ka naman kawawa. Kaya sa kasunod natin na video, ituturo ko sa inyo ang tamang oras ng pagdasal. Anong oras bukas ang langit? Paano magdasal? Paano manghingi? Ang isang tip ko dyan ay ask, believe, thank you, and receive. Yan ang kailangan. Sa kasunod natin na video, i-discuss natin lahat yan. Thank you and more blessings to all of you. Please share, like, and subscribe.